Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga ka-review natin, Kamara, Depektibo, nako, korupsyon, tax-free, buwaya, masaya. Patungkol po riyan mga ka-review natin ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa paglalakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin nga po natin ito naglabas po ng statement ang Office of the Vice President, nako, Kamara, Depektibo. From the beginning, sa simula pa lang, depektibo na po ang impeachment complaint na inihain ng Kamara. Ito po mga kababayan ang balita mula po sa Abante News Online. Sabi po dito, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, then we'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of money on the trial that is technically defective. That is technically defective from the beginning. Yan mga kabayan, depektibo nga talaga ang Kamara. May mga pag sinabi kasing defective, no? Parang kung sa tao pa, may mga saltik yan, mga ka-review natin, di ba? Kung sa tao, I mean, yung tinutukoy naman dito yung trial, depektibo daw yung trial. Pero kung sa mga tao, talagang yung defective, no? May mga saltik yan, mga saltik. Okay? So ano pong inyong masasabi dyan mga ka-review natin? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan din po natin ang mga katulad itong depektibo. Ito naman po isang depektibo. Si Speaker Martin Romualdez mga kababayan, sabi niya po dito, bigyan ng ayuda ang mga batang biktima ng kaharahasan. Nako, ayuda talaga ang solusyon sa lahat ng problema ng Speaker mga kababayan. Pati mga batang biktima ng karahasan ay ayuda ang ibibigay. Naku naman, hindi pa taking care, di ba? Hindi ko maano sa Tagalog yan, pagkalinga, yan. Hindi ba dapat pagkalinga sa kanila ang dapat na ibigay mo? Kasi mga bata po yan di ba? Kailangan po nila ng gabay, pag-aalaga at pagmamahal. Ano bang naisip mo at ayuda ang ibibigay mo sa mga biktima ng karahasan? Speaker Martin Romualdez, no? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? Tama pa ba itong ginagawa nila? Sa lahat ng problema ng ating bansa, puro ayuda. Puro ayuda po ang kanilang isinusulong na solusyon. Grabe naman po. No? So, sabi niya, Anya, our young ones deserve to be cared for, nurtured, and protected. When they become victims of cruel, violent crimes, it becomes the government's duty to ensure that they are properly supported on the way to healing the recovery. Okay. Kung ganyan ba naman, hindi dito bibigay. Sa bagay, this is also a form of ayuda, no? Ibang ayuda nga lang, ayudahan mo ng pagmamahal, no? Ayudahan mo ng pag-aalaga, yun, ayudang ibang ayuda ito mga kababayan. Pero, di ba? Para kasing ang lagi nating iniisip pag ayuda, talaga waldas lang yan waldas ng pera lang yan no? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Comment nyo na lang po at eto. Pero sinabi niya naman po dito, basahin ko muna. Itinutulak ni Speaker Martin Romualdez ang panukalang pagbibigay ng tulong pinansyal. Ayun, pinansyal nga.
sa mga batang naging biktima ng karahasan upang matulungan umano silang makabangon. Okay? Ako po. Hindi nga ako nagkamali mga kababayan. Pera nga ang iaayuda. Nako po talaga ako, speaker. Ha? Gumawa naman po kayo ng paraan, no? Na hindi kwarta ang solusyon sa lahat ng bagay. Okay? Alright, ito pa mga karibyo natin. Sabi naman po dito ni Atty. Roy, ito talaga si Atty. Roy Naguanzon talagang sumasabog sa galit dito po sa 20% na tax sa mga savings. No? Ito pong sabi niya. Yung maayos na pera kung ano-anong tinatax nyo. Pero yung korupsyon nyo, tax-free. So totoo mga kababayan, no? Pinaghirapan mo, kinita mong pera, tataksan, okay? May tax. Bumili ka, may tax pa rin po mga kababayan, no? Ngayon mag-iipon ka lang, may tax na naman. Grabe po itong gobyerno na ito. Pero yung mga buhaya kapag nangkurap, nangawat, di ba? Tax-free po sila, mga kababayan, no? Ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibyo? Sana naman, no? May record din yung mga korupsyon dyan para at least magkaroon po tayo ng patas, balanse, no? Na pagtatax. Kung kayo man po ay magnanakaw, kung kayo man po ay mangungurap sa kaban ng bayan, no? Mag-tax naman po kayo. Nakakahiya. Kaming mga mga taxpayer nagbabayad. Pag bumibili, may tax. Pag kumikita, may tax. Ngayon magsisave ka lang, mag-iipon ka lang, may tax na naman. Di ba nakakahiya ito mga kababayan? Anyway, ayan po ang form nila. Parang yung nag-comment kanina, sabi po, dahan-dahan ninyong pinapatay ang mga Pilipino. Oo. Dahil po sa tax na yan, no, mga kababayan. Buti sana, pagtaas ng tax, taas yung sweldo para hindi maramdaman ng taong bayan. Kaso wala naman no? Pagtaas ng tax, pagtaas ng mga bilihin, presyo ng mga bilihin, ang sahod, steady lang. Nako na. Paano yan? Paano magiging balance yan, mga kababayan? Kaya wala Wala tayong magagawa dito, mga karibin natin. Alright, ito pa mga kababayan. Ito po ang balita mula po sa UNTV News and Rescue. Sabi po dito mga kababayan, paglilihis lang umano ng isa issue na kinasasangkutan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang usapin ng ICC arrest warrant. Ito ang binigyang diin ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang tugon sa pahayag ng palasyo na arestuhin siya kapag naglabas ng warrant ang International Criminal Court. Kinumpirma rin ng senadora na hindi siya dadalo sa ika-4 na Senate of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. What do you think, mga karibyo natin? Nililihis ang issue. Yun ang sabi ko, yun po yung nakikita rin natin, diba, nung nakaraang vlogs. Sinabi na po natin na ito ay parang katulad din noong kay former President Duterte. Dahil wala silang ibang malaki-laking isyung ay ipapatong, itatakip sa ka-issue na kinaharap ni First Lady, no? Yun, pinaaresto po nila. Ayon po kay Atty. Glenn Chong, pinaaresto po nila si former President Duterte para matakpan yung issue. Ngayon, dahil lumabas na po yung report mula po sa Beverly Hills, mga kababayan, ito naman, panibagong issue just to cover up, no, the issue of the First Lady. Ito naman ngayon ang issue ng ICC arrest warrant para kay Senator Bato de la Rosa. Okay? Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, grabe 9 hours ago, Abante News Online,
Sabi po dito mga kababayan, Rimulya, kinumpirmang buto ng tao ang mga bagong na-recover sa Taal Lake. Talaga, oh. Doktor ka ba? Yun ang tanong eh. Yung ang doktor, di ba, yung pinakita nating doktor na dismayado dahil sa mga prosesong ginagawa ng Department of Justice dito po sa pag-recover ng mga di umanong buto ng tao. Ha? Doktor ka ba? Is OG Boying Rimulya? At sa isang tingin mo ay buto ng tao agad ito? Ang sinabi po ng doktor, no, sabi niya po, ang mas pinakamagandang gawin ninyo, ay i-x-ray ninyo para makita talaga kung buto ng tao at hindi. At ipa-laboratory test pa ninyo kung anong examination ang gagawin dyan. And let the result speak. No? Hindi kayo ang magsasalita na buto ng tao yan nakita ko parang, diba, kumpirmado pa, buto ng tao. Nako po. Napakarami na po nang na-recover na buto. Ang dami naman yung buto niyan. 'Di ba? Anyway, sabi niya 6 months nga 6 months yung pagsisid diyan, no? Para ma-recover lahat ng buto. Anyway, kung kayo po ay naniniwala dito kay OG Boying Rimulya na ito po ay mga buto ng tao, wala kaming magagawa. Pero doon naman po sa hindi naniniwala, marami po tayong hindi naniniwala. Kasi isang tingin lang, buto agad ng tao. No? At saka, sa sako pa lang, magkakaalaman na. Diba? Anyway, eto mga karibin natin, Dilima naman, sabi ng po dito ni Dilima, hindi kaya sumobra ang pakikialam ng Korte Suprema sa proseso ng impeachment na nanggagaling sa House of Representatives. Sumobra daw ang pakikialam, no? You know, attorney ka, no? Attorney po ito sa Dilima. Ngayon, kung nakikita mo na itong mga judges, no? Itong mga huwis, itong mga justices natin ay sumusobra sa pakikialam dyan, no? And it is not in the Constitution, bakit hindi ka magreklamo? Di ba? At saka mga kaubayan, ito lang napansin ko, hindi kaya ikaw ang sumusobra, Dilima, sa pakikialam? Because you are not supposed to be part of the 19th Congress. Inimbitahan ka lang na maging prosecutor. Ganito ka na umasta. Dilima, do not forget, huwag mong kalimutan. Na yung boto ng party list na nire-representa mo, wala sa kalingkingan ng boto ni Vice President Sara Duterte. Hindi nga yata kayo umabot ng milyon yung bumoto dyan sa party list na yan. Diba? Bago ka magsalita, Dilima, dapat balansehin mo. Diba? Balansehin mo. Kung tama ba ito? Kasi dito inaakusahan mo na ang Korte Suprema na nakikialam sila. Bakit nung nasa Senado po yung impeachment complaint, nakikialam din kayo? Kahit ngayon nakikialam pa rin kayo. Diba? Bakit? Dahil hindi nasusunod ang kagustuhan ninyo? Dahil hindi umaayon sa plano ninyo ang lahat ng nangyayari ngayon? At kayo ang binabalikan ng Supreme Court. Sagutin nyo muna ang Supreme Court bago kayo mag-ano. Diba? Kung sumusobra po ang Supreme Court, sinasabi ni Dilima, no? Malamang sa malamang hindi nila kayang sagutin yung mga tinatanong or mga hinihingi ng Supreme Court. Kasi nagpatulong pa nga sila sa sa Solicitor General. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. Ito, last po natin pag-uusapan ito. Nanggigigil talaga ako dito sa taong ito. Dito po sa congressman yata ito no? Sabi po dito, it is a cosmetic project masquerading as rehabilitation and now proven harmful and flood mitigation efforts in Manila. Yung Manila ay yung Dolomite Beach yung tinutukoy niya dito mga kabayan. No? Ay nako.
Ma pwede bang ibalik na lang sa dati yan? Yung mabasura, mabaho na Manila Bay? Para hindi na kayo magreklamo, di ba? Ibalik nyo na lang sa dati. Di ba? Kasi yun naman po yung pinupoint out ninyo, dahil sa Dolomite Beach na yan, binabaha kayo, di ba? Tanggalin nyo na yung Dolomite Beach na yan, palitan nyo po ng mga basura para hindi po kayo bahain. Ha? Diyan sa Maynila. Mga om-om kayo, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang at eto. Eto po mga kaubayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Parang mga tanga. Kasi tawa rin ako ng tao mag-isa dito. Ay, ano ba pag-uusapan natin ngayon, Banat Bay? Hindi ko rin alam eh. Hindi, marami na pag-uusapan. Actually, isang pag-uusapan natin, ay naku, matindi ho. Si Ontiveros iniwan na. Hindi ho ng asawa ha, hindi ho ng asawa. Hindi rin ng boyfriend. Hindi. Iniwan na. Mamaya papaliwanag natin kung sino nang iwan sa kanya ha. At the same time, naku po, pinagpapaliwanag ng Supreme Court ang mga mambabatas natin. Kung anong ginawa nila doon sa sa first impeachment, second and third impeachment. Nako. At dahil dyan, eto mga kababayan na may bubulo ko sa inyo, dahil dyan, naglaglagan sila. Yon. Kasi, alam mo, mukhang ano na to eh, mukhang ako feeling ko ito pakiramdam ko lang naman. Feeling ko kahit to Supreme Court, medyo medyo sandali. Ginago nyo yung impeachment eh. Wag ganon. Ilagay nyo sa tama. Feeling ko, parang ganun na yung nararamdaman ng impeachment na yung Supreme Court. I could be wrong, pero this is just my opinion. Na feeling ko, sinisita na ng Supreme Court yung ginawang proseso ng Kamara. Dahil nga naman, sino ba namang gago, lalaktawan mo yung first, second, and third. Actually, kung isa lang sana inilaktawan mo, medyo makakalusot pa eh. Di ba? Pero yung laktawan mo na yung first, second, and third, tapos takbo ka sa fourth, aba, talagang medyo malaking katarantaduhan na po yun. Hindi, walang biro. Alam mo yun? Halimbawa na lang. Kunwari lang, umuwi ka ng bahay mo. Amoy Clorox ka. Halimbawa lang naman. Isang beses, medyo palusot mo pa. Hindi, natapunan lang ako ng Clorox. Doon kasi merong janitor doon sa opisina. Naglilinis siya, biglang natapunan ako ng Clorox. Kaya amoy Clorox ako, ganun. Yeah? Pero yung una, may pangalawa pa, may pangatlo pa. Naku po! Abay, malaking katarantaduhan na yun, di ba? Yung sabihin, ilang beses kang tinapunan ng Clorox? Ibig sabihin na po nun, maharot ka. Gago! O, di ba? Kaya nga mga kababayan, yan ay malaking katarantaduhan na yung first, second, and third nilaktawan mo. Tatlo yun nilaktawan mo, tapos fourth, bigla mo ipapasa na isang araw. Hindi, mantakin mo to isang araw. Paano mo ipinasa ng isang araw yun ng 4 na oras lang, pinasa mo, nabasa ng lahat ng mga congressman? Gago! Halatang halata eh. Sinong tanga, sinong matalinong tao sinong matalinong tao na magsasabing oo, nabasa namin yan. Nabasa namin buo yan, as in bawat details nung article of impeachment ni BP Sara Duterte, nabusisi namin yan. Paano mangyayari yun? Ang bilis nyo na ipasa. Wala pang ilang oras na ipasa nyo na kagad. Talaga masasabi mo may malaking katarantaduhang naganap. Kaya pinagpapaliwanag ng Supreme Court. Naku, yari kayo. Yari kayo. Kung akala ninyo tanga lahat ng tao, hindi yung Supreme Court, hindi nyo maloloko. Correct mga kababayan, no? Talagang sabi nga dito sa ito pakita natin ulit yung sinabi po ni ni Attorney Rod Castillo, no? Yung trial po, yung impeachment complaint or yung impeachment case, no, ni BP Sara is technically defective from the very beginning, no? From the beginning. Sa simula pa lang depektibo na talaga mga kababayan. Kaya eto Supreme Court, nasita na sila, nasilip na sila. Kasi parang sumusobra na. Mga mambabatas na naturingan pero hindi sumusunod sa mga batas. Lawmaker or tama di ba? Lawmaker pero lawbreaker. Di ba? Sinong mga mamamayan, sinong mga ordinaryong Pilipino ang susunod pa sa batas kung mismong yung mga gumagawa ng batas at nag-i-execute ng mga batas ay hindi sumusunod, di ba? Tayo pa kaya mga ordinaryong Pilipino? Tapos kung ay nako.
Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.